ang submarine acquisition project ng Philippine Navy uunahin ng Pilipinas. Idagdag pa dito na imbis 2 units ng submarine ay gagawin na itong 3. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil sa mas malaking financial cost ng Rehorizon 3 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program at dahil mas maliit ang inaprobahang budget ng parehong houses ng fiscal year 2024, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na trabaho niya na ang maghanap ng finance para sa modernization program. Maaalala natin mga idol na noong nakarang taon ay nag-request si Secretary Teodoro ng mahigit sa 100 billion pesos para sa fiscal year 2024, ngunit 40 billion pesos lamang ang inaprobahan dito. Ito nga po ang naging dahilan mga idol kung bakit kakaunti lamang ang inacquire ng Rehorizon 3 nitong nagdaang panahon. Nitong nakarang linggo lamang mga idol, si Secretary Teodoro ay umapila sa local business leaders na tulungan i-finance ang Rehorizon 3 upang pondohan ang programang ito. Dagdag pa nga po niya na merong potential grants mula sa mga kaibigan nating bansa at mga kaalyadong bansa upang suporta ng Pilipinas sa stand nito sa international rule of law at ating sovereignty. Ang pinaka-focus nga po ng AFP ngayon mga idol ay ang mga acquisition project ng Philippine Navy tulad ng submarine acquisition project. Ayon pa nga po sa ating sources, ang proyektong ito ay isa sa mga priority ni Pangulong Bongbong Marcos na i-implement sa kanyang termino at mula nga po sa 2 units ng submarines ay posible na nga po itong maging 3. Sa kasalukuyan, ang France, Spain at South Korea ay nag-offer at magpo-provide ng soft loans upang ialaw ang Pilipinas na mag-acquire ng mga submarines mula sa kanilang mga shipbuilders. Ang Department of National Defense naman ay pwedeng sumailalim sa agreement para sa mga soft loans upang makapag-acquire na ng submarines ang Pilipinas. Inaasahan na nga rin po na ang Philippine Navy ay gagamit din ng soft loans upang makapag-acquire ng mas maraming frigates at iba pang high-value material. Ang Indonesia nga po mga idol ay gumagamit din ng kaparehong arrangements nitong mga nagdaang taon. Ito nga po ang nag-aalaw sa kanila na pumirma sa multi-billion US dollar defense contracts. Ito nga po ay dahil naiintindihan nila na ang seguridad ng kanilang bansa ay hindi paligtas at posible pang malagay sa alanganin. Sa kasalukuyan ay nangunguna pa rin ang Scorpion class submarines ng France sa mga ino-offer na submarine para sa Philippine Navy. Ito nga po ay isang diesel-electric attack submarine na jointly dinevelop ng French Naval Group at ang Spanish company na Navantia. Ang submarine na ito mga idol ay may displacement mula 1,500 tons hanggang 1,900 tons. May haba naman nga po ito mula 61 meters hanggang 70 meters. May beam na 6.2 meters at draft na 5.8 meters. Ang propulsion nga po nito ay diesel-electric batteries at air-independent propulsion. Ito nga po ay may maximum speed na 20 knots kapag submerged at 12 knots kapag surfaced. Ito nga po ay may maximum range na 6,500 nautical miles kapag surfaced habang 550 nautical miles naman kapag submerged. Ang endurance nga po nito mga idol ay 40 days kapag compact at 50 days naman kapag normal. Para naman sa armament mga idol ay armado nga po ito ng 6 na 533mm torpedo tubes para sa 18 Whitehead Black Shark heavyweight torpedoes. Meron nga rin po itong anti-ship missiles at anti-air missiles. Mga idol, dapat na nga pong bumili ng mga submarines ang Pilipinas, lalo pat isa tayong archipelagong bansa, kaya't dapat nating bantayan ang ating mga teritoryo. Kapag nagkaroon na nga po ng submarines ang ating bansa ay mahihirapan na ang mga kalaban na pumasok sa ating teritoryo. Ito nga rin po ay magbuboost sa Philippine Navy dahil dagdag capability na naman ito para sa kanilang hanay. Bukod pa dyan ay mas lalakas ang pwersa ng ating bansa dahil ilan na lamang ang mga bansa sa Asia na wala pa ring submarines. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!